Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataban ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng malapit sa puso mo. O kung kanino energy. Basta pwede tayong vice versa. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ang pagbabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative, warning po iyon, para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay na maging aware kayo, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa iyo. Getting together with a friend. Magkakaroon ng mga getting together. Baka may mga lalawas kayo, magkikita-kita kayo, may union, ganyan. No, sa iba sa inyo. And then, syempre, kung sino man yan, kaibigan, kapatid, anak, magulang, yung union na yan. Siyempre, stepping up into inyong experience, may mga bagong pagtahak ng sitwasyon, o may mga new idea ka rin na naiisip maari sa iba sa inyo, o yung iba sa inyo is meron kayong gustong gawin o umpisahan. Sa iba is mag-ingat kayo when it comes to legs. Pwedeng mamulikat kayo, masugatan kayo, maipit kayo, matipilok kayo, magka-goat kayo, mamanhid, ikaw o someone who's connected sa'yo, pwedeng sa friend mo rin, ganyan. Ingat na lang kayo, no? Kung ano man mangyari sa legs nyo, ingat, ingat. Double ingat. And a long journey, either physical or mental, will leave you wiser. And may mga sitwasyon na nagiging matagal man, o naging paulit-ulit man yan sa inyo, yun yung makapagbibigay sa inyo ng katatagan at magbibigay sa inyo na mas lalo ka pa magiging more on wiser sa bandang huli. No? Kumbaga, handa yung point na try until you succeed. May mga secret admirer, ako na nakita sa'yo, ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Pwedeng nakakausap mo na yun, o nakausap mo na. Ibig sabihin may tao na-admire sa'yo, or ikaw ang na-admire sa kanya. Maaaring iba sa inyo is involved kayo when it comes to a law. Yan. Or nahado yung point sa iba sa inyo is may mga sitwasyon na gusto mo ng clarity or gusto mo ng solusyonan. Pwede yung mga dating mga unfinished business, pwede na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. Or maybe involved ka lang talaga when it comes to a law. Kumbaga nahado yun sa point when it comes to base din kasi is meron ka mga ina-actionan this time na gusto mo. Kumbaga, admire ka doon at gusto mo yun at naaring kinasisiyahan mo yung sitwasyon na yun. No? Naaring doon sa point na yun. Or yung mga point na gusto mo nang desisyonan o gusto mo nang itama, or may mga bagay ka kasi na gusto mong itama or actionan, parang doon sa point na yun. And syempre, emotional secure, loving family is important to you. So, iba sa'yo talaga, importante talaga yung love, yung connection, no? Kumbaga, is, ando yung ness, no? Ando yung point na iniingatan mo. Kumbaga, you take good care with something, pwedeng sa karelasyon o pwedeng also sa family mo, kasi this is also a loving family, or pwedeng ando yung point na yung pamilya mo is talagang gusto mong alagaan o inaalagaan ka nila. Handun din yung point na maaring may mga tao na ina-admire mo when it comes to your family o kapamilya, or ikaw ito sa kanya. Vice versa tayo, no? Yan. Pwedeng mas may edad to sa'yo, ganyan. And syempre, period of prosperity and abundance. Okay, congrats, kung ano man ito, ibig sabihin is may mga prosperity and abundance coming. Sa iba naman sa inyo is may mga ginagawa kayo this time na ang kalalabasan nun is maganda outcome. Kasi nandito ka sa nest tsaka sa elephant. But you need to commit dun sa sitwasyon na yun. Basta gagawin mo lang siya ng tama, ang sinasabi dito. Iba sa inyo is, yun nga, parang nandun kayo sa point na meron kayong mga nililimliman, ina-actionan, minamasa, o
sinasaayos, o kaya kinukumpuni, wino-work it out, ganon. Na yun is, sa bandang huli is magsasucess ka, or sa bandang huli is makakakamit mo yon. But, gawin mo siya ng tama, no? Ang sinasabi dito. And also, too much concern with the sexual matter. Ay, ikaw ba to? Ay, sabay ganun no? Or someone, pwedeng someone, ganyan. May taong nagsisinungaling, kung sa di sa love, just may taong matagal nang nagsisinungaling dito. Nandiyo sa point na itong nasa isip niya, maybe, no? Sa iba sa inyo. Sana hindi ikaw ito, yun. Pero, hando yung point na may third party talaga sa iba. Sa iba dito, kung wala, hindi pa naman kayo familia talaga, di ba? Maaring itong tao na to, may connection na siya sa iba. Kumbaga, ikaw ang third party. O kaya, mapasok ka sa third party relationship. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. But, you need to be very careful kasi hindi magiging maganda yung outcome. Akala mo okay na, pero hindi. Or pwedeng nahando yung point na isa sa inyo nagsisinungaling. Pwedeng nahando sa point na isa sa inyo is may connection pa rin sa nakaraan. Or nahatak ng nakaraan. Or mayroong something. Pwede iba sa inyo, same sex kayo, na babae to babae, lalaki to lalaki. Parang may nakita akong pupo, teka lang. Hindi ako mapapakali kapag may, teka lang. Nagkukuha kasi ako ng tissue, gumini. Okay. Iba sa inyo is, maaaring nagsisave na kayo ng money, no? Siguro may mga pinag-iipunan na kayo, or kinakailangan nyo na mag-ipon ng pera. Ganyan. Or nandun yung point na you're collecting money. Ganyan. May mga preservation at may mga pag-iipon ng money because may meaning yung may pupuntahan yung pag-iipon ng pera mo. And maaring iba dito is you try to invest something into your life. Nandun talaga yung pag-iipon o may mga investment ka na naiisip or may mga investing situation ka na sa relasyon, yes, nandun din yung investing, no? Or sa is maaring may mga house and lot na maaaring naiisip mo na pinag-iipunan mo na gusto mo pagawa yung bahay mo, gusto mo bumili ng bahay, gusto mo na ganito, gusto mo na ganyan, or you're thinking about the future din sa iba sa inyo. Pwedeng na sa real estate din kayo, baka nagbebenta-benta kayo ng mga bahay at lupa, mga ganyan, o mga subdivision, building, mga condo, no, sa iba sa inyo. And syempre, naninigarilyo ba kayo? Or someone? Iba sa inyo is nagkakaroon ng mga rejection in some aspect of your life. When it comes to love life, maybe nahando sa point or pwedeng nahando sa point na may mga pangarap pa na hindi pa sa ngayon makakamit or any rejection sa buhay, ganyan. May mga someone's want to quit or mag-quit. Pwedeng sa mga bad habit, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa mga connection, pwedeng ganun na you want to quit or pwedeng nandun sa point yung iba sa inyo is ang taga-tagal mo naghintay, ang taga-tagal mo nagpursige doon, you try to invest that situation and this time, nagkaroon ka ng awakening. Diba? Lalo na kung may third party. O kaya sa trabaho mo, nagkaroon ka ng awakening and this time, you let it go na. O kaya nag-iisip ka to let it go. Pwedeng nandun sa point na yon. No? Kung sa aspeto na yan na you want to quit or nagkakaroon ng rejection or you need to withdraw something. Yan. May iba sa inyo is may mataas ang pride or ego. Ganyan. Nandun din yung self-worth. You know your worth pagdating sa sitwasyon na, no? Ang nakita ko dito, maybe, andun yung point na meron na talaga kayong pinagkakaabalahan this time sa nakita ko na you feel that this is a worthy. Na you feel na ito yung makakatulong sa'yo, ito yung makakasurvive sa'yo, ito yung makakagood sa'yo when it comes to your prosperity and abundance, o magiging maganda yung buhay mo. Pwede na doon sa point na yon, no? Andun na rin yung self-esteem mo sa mga bagay o sitwasyon na ginagawa mo ngayon, na wino-workout mo this time sa nakita ko sa'yo dito. Or maybe, there is someone na mataas talagang ego, no? Pwede ikaw or someone who's connected sa'yo. Pwedeng na doon yung point na kailangan mo siyang pahalagahan. Kumbaga, if you want me, pahalagahan mo ako. May mga ganun sitwasyon. Tingnan natin energy mo. Tsaka, syempre, dito, may liba kayo magkape. Basta know your worth, ha? Dito sa sitwasyon, ha? Energy niya.
Okay, when it comes sa energy mo, pagdating sa energy mo, nakikita ko na masaya ka. Masaya naman yung sitwasyon. Yun nga lang siguro may mga time na hindi nagiging good yung connection mo sa ibang tao. Pwedeng nandun yung point na nagkakaroon ng mga salungatan situation. Pwedeng nandun yung point na may mga tao na walang tiwala sa'yo o walang believe sa'yo. Pwedeng nandun yung point na na-imbalance ka sometimes. Nagkakaroon ng mga moody situation. Nagkakaroon ng mga parang may minamadali ka o may mga nirarush ka na situation. Hindi ko lang alam kung sa aspect ng buhay mo yan. Energy mo rin kasi yun, may mga paggastos ako nakikita sa'yo. O may pagkakagastusan ka. May mga hindi rin pagkakasundo o may mga pagtatalo o alitan ako nakikita. Sana medyo habaan mo pa yung pasensya mo, no? Ganon. Nai-imbalance kasi yung situation mo. There's a loss of balance. Ba't nandun yung sitwasyon? Ang moody nga nung ano mo energy mo. Ang moody. Sana wala kang sakit, no? Tsaka kung ano naman, alagaan mo yung sarili mo. Kasi tsaka yung, basta alagaan mo. Mas damihan mo pang kumain ng vegetable. Sa nakita ko dito. Tsaka ako na kailangan, mas damihan mo uminom ng water. No? Tsaka, you're not stable. Ang sinasabi ito, sana wala kang sakit, no? But you need to be very careful. Kasi may tao dito na hoping wala ka talagang sakit. Baka iba sa inyo may mga problema kayo sa finances or pera. Or if you have a business, pwede na doon sa point. Iba dito may insecure May taong insecure? Ba insecure ka ba? Iba dito may dito sa sitwasyon, hoping hindi ka, but there's a person na may disloyal, may taong danger, mayroong sakim. Pero dito yung saya mo. Alam, ang moody talaga ng energy mo. Gemini, hindi ko alam why, pero ang moody. Minsan okay, minsan hindi. Parating. Ano yun? Bakit? Unay-chan. Parating kay Gemini. Parating sa'yo, may mga galit sa'yo May kaaway ka? May mga, hindi ko alam kung insecure ba to, galit ba to, inggit. But may mga taong galit. May galit. Mga o isa man siya o ilan man sila. Yung nakita ko sa'yo. Parating din sa'yo, andun din yung sitwasyon na meron ka sitwasyon na gusto mo i-develop. Yun. Tapos nandun din yung mga action mo sa buhay mo. May mga illusioning situation, may mga gusto kang actionan this time. Parang parang nandun ka sa point na you're slowly but surely nagagawin at a-actionan mo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. Also, ang parating din sa iyo is may marireceive ka raw. Gift, tulong, pagmamahal, ganyan. Or ikaw ang bibigay nito. Sa iba naman sa inyo, parating may mga biglang magaganap o mangyayari. Kumbaga, there's a struggle situation. Makakaramdam ka raw ng pagod. Or nando yung point na may pag-iwas Either may taong iiwas, or may tao kang iiwasan, or may taong iiwas sa'yo. So, iba naman sa inyo, may mga lakad. Either magiging busy ka, or may mga lakad, malayo o malapit dyan. Makaka-receive ka ng, may taong naghihintay. May taong naghihintay na hindi ko alam why, to communicate, or bumalik ka, or pumunta ka sa kanya. Basta may paghihintay, or ikaw ito, naghihintay. Meron din ako nakikitang papers and documents sa'yo Baka may mga bagay ka na dapat mong asikasuhin, pirmahan, sulatan, ipasa, ganyan. May mga union din ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon mga union. Kapamilya man yan o karelasyon. Ganyan.
That may nagsisinungaling dito, no? May nagsisinungaling or nandun yung point na you're feeling emotion in some aspect of your life. May mga, may mga bagay ka daw na gusto mong masterin, o may mga sitwasyon ka na kukumpunihin, mamasterin, papraktisin, i-develop. You are more on focus and commit dun sa sitwasyon na yun. Ibibigay mo daw yung hard work mo dun, o kaya is may mga sitwasyon na iba dito, this sa hard work and ambition sa buhay, no? Nando sa point na yung action na yun. Sabihin nyo kung sa trabaho to, yes, may mga bagong trabaho ako na nakikita na parating sa'yo. Kung gusto mo magbago ng trabaho, meron naman. No? Baka iba sa inyo is may mga bagong trabaho na rin. Iba dito, magta-travel ba kayo? May departure kasi ako nakikita. Tingnan natin, dapat iwasan. Tsaka, baka iba sa inyo, baka nga magkakaroon ka ng vacation, mag-rest day kayo, baka ganun. May mga pag-recharge situation kasi ako nakikita. Dapat iwasan ni Gemini. Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung may stagnant ka. No, iwasan mo yun. Iwasan mo na mamanipulate ka ng situation. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Iwasan mo rin yung mga conflict. Iwasan mo panghinaan ka ng loob. Iwasan mo syempre yung mga bagay na kung may mga bagay na kailangan na i-let go. And also, you need to be open din. Kumbaga, maging open ka rin sa ibang tao. O maging open ka sa opinion o sa advice ng ibang tao. Ganyan. Andun din yung point na mag-focus ka lang. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus, magkaroon ka ng self-doubt, iwasan mo yun. Mapanghinaan, lack of confidence, iwasan mo yun. And syempre is not to think to the future also, no? Iwasan mong hindi mag-isip ng ano. Tsaka yung kung may mga sitwasyon na naganap o nangyari in the past, siguro this is a time to leaving behind. Ang sinasabi rin dito, tsaka nandun yung point of mas more ka daw, mas maging more on matured. Well, matured ka naman. Siguro mas more ka pang maging on maturity. Kumbaga, may mga bagay talaga na kailangan mo nang maintindihan, mga ganon. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini, and love. Ay! The lovers talaga. Lumabas, ayan, no? The lovers. Talagang ganun, no? Okay. Okay, kung kayo is single. Ay, may nagtapos. May namatay? Ay, may mamamatay. Ha? Siya tumate. Sana hindi kayo to, but there's a loss. May mga unexpected situation happen into your life. Pwedeng makaka-receive ka lang din naman ng information no, sa iba dito. Ganyan. Or news. Sa iba sa inyo, yan, mga unexpected, there's a loss. Mamaya ko na sabihin, but there's a loss. Ako nakikita. Mamaya na yung laba, kasi bibigyan ko lang kayo ng warning. Hindi ko alam why but there's a loss. Pwedeng loss of someone, loss of hope, loss of trust, loss of pet, loss of something. Mga ganyan. Pwedeng separation din sa iba. Ako nakikita dito. No, may mangyayaring pagtatapos sa buhay mo. Meron daw ikakagulat o ikakashock o ikabibigla ka ng isang sitwasyon sa buhay mo. Anak, hindi pwede. Hindi pwede yan. Pwede rin na may taong hihingi sa'yo ng tulong kasi yun yung pinagdadaanan niya. Pwedeng iba ganon. Kasi hindi kayo pwede magsabay-sabay kasi sasabog ang mundo. Sabay ganon. Okay, dito na tayo sa love, no? Yan, okay. When it comes sa love, kung kayo is single, maaari may nakakausap na kayo? Isa or dalawa? Pwedeng isa doon is ayaw kayo nang kausapin, or pwedeng isa doon is hindi ka rin naman interesado. Pwedeng nado sa point na yon. Isa hanggang dalawa meron ako nakikita. Or pwedeng nado yung point na
tinitimbang mo sila kung sino talaga sa kanila ang totoo, pwedeng nandun sa point na yon. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, may pupuna naman ng anak ko. Kung kayo oo, kasi why? There's a third party. Pwede ikaw yung third party o nagkaroon na talaga ng third party. Tsaka actually, pagdating dito sa love kasi sa mga nagkahiwalay, hindi naman din ikaw kasi yung kinakausap niya. May iba pa siyang kinakausap. Hindi lang ikaw. Yes, hindi naging matatag yung sitwasyon, nagkaroon na ng ending ang sitwasyon, pero isa sa inyo is still nahahatak pa rin na nakaraan. Kumbaga nahadon pa rin yung attraction sa nakaraan. But they feel pain. Kumbaga, nandun sa point na yan, no? Nakakaramdam siya ng painful situation. Ang isa sa inyo. Nahatak pa rin siya na nakaraan eh. Pwede kung nagkaroon ng third party talaga, maaari nagkaroon na naging single na yung isa, no? Yun ang nakita ko. Kung kayo naman is connected nitong tao na to, na walang third party, andun naman yung love, andun yung connection, andun na yung palaging pag-uusap, kahit na naman na may mga nagaganap o nangyayari sa inyo na hindi inaasahan, dahil paulit-ulit lang din naman, kahit pa paano nagkakaroon naman ng pag-aayos o pagsasaayos. Kumbaga, isa sa inyo is pikit bulag na lang o hindi na lang talaga ganun nagsasalita para hindi maging masyadong malaki yung problema, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Napag-uusapan din naman ng mga situation. Kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Hindi lang naman ikaw kausap niya eh. Dito eh. May mga sitwasyon na hindi sinasabi sa'yo, pero may ikakagulat ka raw sa kanya. Ikakagulat, ikakabigla, ikaka-shock sa relasyon na to. Ganun din sa mga walang third party. Sana hindi kayo maghiwalay. Pero may paghihiwalay kasi ako nakikita. Hoping, di ba? Baka doon yung point na hihiwalay, babalik, hihiwalay, babalik. Pwede na doon din yung point na magkakaroon, hindi man kayo maghiwalay, magkakaroon lang kayo ng pag-aaway. Yan, magkakaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, magkaka-disappointment, may mga intense na pwede magganap sa inyong dalawa, magkakaroon ng kalungkutan, o may mga pain or heartache na pagdaanan kayong dalawa when it comes sa connection na ito. Money ni Gemini. Pagdating sa money mo, you value your money. Sa nakikita ko naman sa iyo dito, maaring nahadon din yung point na you give your hard work and effort pagdating sa money mo. No? Nagiging mabagal man ito, pero at the end, magiging maganda siya, yung outcome. No? Kasi nahadon ka sa looking forward ka sa to progressing it, no? Yung situation mo pagdating sa money. Ganyan. Iba sa inyo nagsisave na talaga ng money sa nakikita ko dito. Magkakaroon naman mga development. Ando naman din yung pagiging practicality mo, pagiging sa money mo, sa nakikita ko sa iyo dito. Or you need to be practical din sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is maaring may tao na kukonek sa iyo or ikaw ang kukonek na magkakaroon ng paghingi ng tulong o tutulungan mo pagdating sa pera. Yun ang nakikita ko. Or may tao na tutulong sa'yo pagdating sa pera. Baka makaka-receive ka, pwedeng ganun. Pwede may hinihintay rin na iba, no? May paghihintay din sa iba na connected ang pera or trabaho. Advice. Okay, pagdating sa advice. Sa advice sa'yo, sinasabi dito na you know, take good care daw yung sarili mo. Ang sinasabi dito, think to the future. May mga bagay na kailangan mo na i-let go, may mga bagay na kailangan mo na talagang umpisahan. Ang sinasabi dito. Kasi babalik ka sa simula. Babalik ka daw sa simula, or you will back from the basic, or magkakaroon ng mga new beginning happen into your life. Tsaka huwag ka daw magmamadali sa mga options sa buhay mo. Kasi maraming darating na opportunity sa'yo. But you need to be very careful, no? Para hindi rin mag-mess. No? Kumbaga nandun din yung point na huwag masyadong ma-overwhelm sa isang sitwasyon kasi pwedeng ang kalabasan nun is negative outcome, di ba? Hindi magandang outcome. Kumbaga, you need to see the fact of the situation. Ang sinasabi rin dito, any situation, kailangan makita mo yung the fact ng sitwasyon na yon. And syempre, enjoy life in a good way, no? Sinasabi naman dito. Tsaka, may mga mamimit ka ng mga bagong tao sa nakikita ko sa dito. Be patient to make a choices.
Huwag ka magmamadali, huwag ka magiging impulsive, but you need to follow your heart in a good way. Make things happen, or yung mga creative idea mo, make it reality. Ang sinasabi rin dito, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Magkaroon ka ng mga bagong plano, ganyan. Pag-isipan mo talagang mabuti yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin o pagpasyahan sa buhay mo, sa nakikita ko sa'yo dito. Trust your intuition and listen to your inner voice. May taong nagsisikreto. Yung iba sa inyo, nasa ano ba kayo? Social media? Or may mga networking kayo? Finish the unfinished ha, ang sinasabi dito. Yun ang nakikita ko. Arigato naman si Carles.